Ito, ganito nga ba? Magandang gabi. Natagalan tayo makabalik sa ere sapagkat po nasira yung Facebook. So anyway, sa ngayon, Facebook is back and Toto Kausing Tirador is also back. Ang ating pag-usapan muna ngayon ay simple lang, no? Mag-usap muna tayo doon sa isang basketballista. 6'5", 18 pa lang ang edad. Siya po ay kinuha ng Ateneo na magiging player ng Ateneo kasi magaling nga, nagiging most valuable player siya sa 2005 na palarong pambansa. At ang tinalo nila noon yung West Visayas Regional Athletic Association. So ngayon, ang kinuha siya, nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Ateneo High School bilang junior o senior high school sa pamamagitan ng kanyang pagiging magaling sa basketball. So scholar siya doon sa Ateneo. Pero kung hindi siya magaling mag-basketball, Jay, hindi siya makapag-aral. Siya po'y isinilang at nakatira doon sa bayan ng Talacogon sa Agusan del Sur. Nakapunta po ako sa Talacogon. Katabi po ito ng Agusan del Sur, Agusan River. Yung Agusan River po ay pinakamalaking ilog sa Agusan na nanggagaling pa yun sa Bukidnon. Ang ikutan ng ilog na napakahaba. Siguro pag kabuong lalawigan ng Agusan ay dinadaanan ng tubig na Agusan River. At sa napakalaki na ilog nito, ginagamit ito nung araw na mga daanan ng mga tao. Sumasakay lang sila sa bangka. Diyan sila dumadaan kung pupunta sila sa isang lugar, papunta sa isang lugar. Ngayon, si Pater Bonya ay nauwi na doon sa kanyang bahay sa bayan ng Talacogon sa Agusan del Sur. Kilala ko yung Talacogon. Alam ko, nakapunta ko doon. Sapagkat po may client kami ron na ang lupa nila ay gustong kunin ng bayan ng Talacogon. At gagamitin na kasama sa Municipal Risk Reduction Disaster Gym na doon daw dadalhin ang mga taga-Talacogon kung magkaroon ng baha. Kasi every now and then nagbumabaha yung Agusan River. Pag bumabaha yan, ang taas yan pag bumabaha. At dyan din ang galing si Lulong. Si Lulong na buaya. Tandaan nyo, dyan natagpuan si Lulong. Ang dami ng kinaing tao yun, si Lulong. So, ang bago natin pag-usapan, nandun daw, at nandun na rin, unang-una, binisita ni Sara Duterte si Pater Bonya doon sa bahay. At naku, Jay, maawa ka, Jay, ang bahay nila. Yung hollow block na hindi pa tapos, yun ang bahay nila. Tapos, ang sabi ng lola niya at nanay niya, ay tuwing may allowance siya na makukuha sa Ateneo, pinapadala sa kanyang nanay at saka lula yung part ng kanyang allowance para isustain sa pamilya kasi 4 piece lang sila. Nabubuhay sila sa 4 piece. At siyempre, sigurado ako wala naman mga lupa ang pamilyang yan. Kundi nakikitira andun sa lupa, kaya nga bahay lang, hindi matapos-tapos. Pero bago po yan, ay patugtugin ko muna yung aking jingle o di kaya yung kanta ko na ginawa para kay Sara. Saan ba yun? Oh, well. Ito. Kita ko na. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya.
Si BBM Sandro ikulong niya, si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, yung isang kanta natin na reggae na ginawa naman ito ni Alfredo Hicali ng Melbourne, Australia para sa akin. Ito naman ipapatugtugin natin sa ngayon. Shout out kay Alfredo Hicali dyan sa Sydney pala, Sydney, Australia. At maraming salamat po sa kantang ginawa mo para sa ating lagi na pagbablog. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugod o tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang
magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nakatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. Maraming salamat at magsisimula na tayo ngayon. Ang ating pag-usapan ito na, ipapakita ko muna sa inyo. Si Rene Clerk Baterbonia ay ando na po siya sa bahay niya doon sa katabi ng Agusan River sa bayan ng Talacugon, Agusan del Sur. Actually, katatapos na lang ng palarong pambansa doon sa Agusan eh. O, pakinggan natin ang balita doon sa Kwan, habang nandun na siya. Kasi nasa Arlington siya, dinala siya rito. Panghihinayang ng mga kaanak ng basketballista. Labis ang panghihinayang ng mga kaanak ng basketballistang si Rene Baterbonia, lalo na ang kanyang mga lola sa Talacogon, Agusan del Sur sa pagpanaw po ng batang atleta. Anila, kahit laki sa hirap, matulungin ang napayapa nilang apo. Naghahanda naman ang bayan para salubungin ang mga labi ni Baterbonia para sa public viewing. Nagpapatrol, Hernel Tokbo. Camping, ingat ka lagi, Adping always, ingat. Clerk Baterbonia, Nya pag-abot dito, ang pagtuna mo, mayo po ng pagdala kay Ang papayag, ang pagpaniwala namin, maganda pagpalakad. maayo man sa kinyo sa Davao. Na dito sus Ginoo ko pila palang kaadlaw na hitabo na. Pag yun, At sa Tiniso Davao na po, pagpapunta ron, ilang araw pa lang may nangyari na. may kamalay mahal. Agusan del Sur. So, yun, ngayon, titingnan naman natin, nandun na po sa ngayon ang labi ni Rene Clerk Baterbonia sa bayan ng Talacugon. At pakita natin na pinakauna na opisyal ng nasyonal na pumunta roon ay si Sara Duterte. Ito ba yun? Ito. Ay. May gawa mo na siya, no?
Ayan si Tara. Picture. Ano, may gawa mo na siya, no? Bahay niya, tingnan mo. Duarte, yung bahay niya. 1, 2, 3, 4, 5. Ang bahay nila, siguro sa pera niya galing sa basketball to, hindi pa tapos. Oh. Naka-5 layer pa lang ng hollow block. Kasi tatapusin yung dingding. O kita mo, wala pa, hindi pa tapos yung dingding. Tapos nakita mo may yero, nabili na yan sa mga allowance ni clerk. Hindi pa may kakabit. Oo. Pag-angat nila sa buhay. Picture. Ano, may gawa mo na siya, no? So yan, ang pinuntahan Picture. kay Sarah. So, sana malaki ibibigay niya. Sigurado kahit paano may bibigay. Ngayon, pakinggan naman natin itong apology ni Kwan, ni Coach Bal Tabwin. Actually, 4 na beses nagkaroon ng corona ang Ateneo nung si Bal Tabwin ang humawak. Ibig sabihin, magaling talaga na coach si Bal Tabwin. 2017, nung pumasok siya, champion ng Ateneo sa UAAP. 2018, nag-champion na naman. 2018, 2019, 2020, nag-champion. Oh, hindi sila natalo, sila 21, 21, 22, tsaka yung kasunod na 2 taon, nag-champion na masuli pang-4. Pero yung hindi sila nag-champion, alam mo kung kailan yon? Yun yung nag-champion naman ng yung UST na hawak naman ni Abando. Sa Abando may hawak sa UST. Si Abando, Baakan, Pride ng Pangasinan. 6'3 lang yun, pero nagdadank, matindi. Tsaka sumupalpal, matindi. Pakinggan natin po yung apology ni Bal Tabwin. Head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my 2 basketball players, Divine Adili and Rene Barbonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away, that no matter the magnitude of our grief, there were 2 families that experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes,
as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced the descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that good people, people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days. That as part of a community of faith, to pray. To pray that the Lord embraces our two boys. To pray that the Lord gives peace, comfort, some sense of sanity to the Barbonia family and the Adili family. And I continue to beseech everybody that cared for, loved Renee and Divine and their families. Please keep praying. I think that my voice in prayer is hoarse now, but it will never be enough. So as we all try to move forward without Divine and Renee, I hope that in binding together
as a community, as a basketball team, and as a nation, that we lean on the one place that will never let us down. And that is our Lord. So deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. And I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another, and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better outcome. I wish peace for everybody. I wish comfort for everybody who is hurting. And I pray that we will all find that. God bless you all. And we are trying. Thank you. Talaga mahirap para sa isang coach na sitwasyon sa ganun. Nevertheless, ganun po yan, Mr. Tab. Well, it so happened that there's disgrace that happened that it is uncalled for, but you can never steal. You can never still remove your reputation having won 4 crowns for Ateneo. And that is something that many coaches envy you. Despite the fact na nakakasakit, I know, and maintindihan naman ni Mr. Tab Balvin ang salitang Tagalog kasi matagal naman siya rito. Behind all of those glories that you reaped for since in the year 2019, 2018, 2017, they won the crown, 3-peat. And then 2020, there was no UAAP game because of COVID. And then the 2021, UP won the first crown in 36 years. But in 2022, Ateneo got it back. So all those glories are championships that you have tucked in your belt are solid reputations and solid proofs, which means that you are really not only a good coach, but you are really an excellent coach. And I suppose those regimen where Baterbonia and Divine underwent must have also the same regime that you did for all other players of Ateneo from the very beginning. And I do believe it is a very effective formula, if that is how I call it. But we forget that sometimes in doing that, we have not to be too complacent. Huwag tayong aasa na magiging maayos. Dapat sana ay it's either pumunta ka ron, you supervised, and then you ensure that there are paramedics available. And from what I heard, the owner of the beach resort forewarned the Ateneo team not to go beyond 300 meters away from the beach. But the problem is they went 300 meters away from the beach. I do not know why or what was the regimen. It is only a story, but this is not confirmed. That all players are made to wear heavy ankles on their feet, and then they are made to run on the water,
And I suppose the regimen is to toughen their minds and to make their minds having that survival instinct. Pareha lang po sa kagaya ng mga tinatag na mga Navy Team 6, ng mga Navy SEALs. Kung mga survival training nila matindi. In the same manner, ganun din ginawa ating survival training. Siguro malapit-lapit na doon para sa mga basketball team members ng Ateneo. So no wonder bakit ang gagaling ng mga panalo. Ibig sabihin kasi there are times, although it is a game of luck, sometimes when the game is too close for comfort. Kaya siguro dyan nagkuhan kung sino yung malakas ang pag-iisip. Kasi kung minsan, even if the body is not willing, still the mind would make magic para mananalo sa laro. Kung ganun man ang ibig sabihin nun, well, it's masakit, pero that is to be charged against experience na hindi na mauulit. Ngayon, let us tackle a little bit kung paano, Tagalogin ko na lang, kung paano magiging possible na tinatawag na liability under the law sa batas ng Pilipinas. Sa batas ng Pilipinas po kasi meron tinatawag na vicarious liability na yung school teachers, yung school mismo, hindi lang teachers, the moment na pumasok ng estudyante sa school, nasa kustodiya na ng estudyang teacher at school, ang mananagot na po sa lahat ng nangyari sa bata ay ang eskwelahan. Hindi na po ang nanay at tatay. Ang kapanagutan ng nanay at tatay, halimbawa, nakapanakit yung anak ng isang parent, no? Yung parent na woman at saka man. Kung nakapanakit ang kanilang anak, sa labas ng school, sila magbabayad para sa mga perwisyo na ginawa ng anak nila. Pero kung nasa kamay na ng school, ang school ang magbabayad. Now, let us put it this way. Halimbawa, paano naman kung yung anak mo naman ang, namatay si Baterbonia? With that, nasa custody na sila ng school. Kahit sabihin natin na training yun para sa kanilang basketball team. But you can never take away the truth that the training was for the school. Ngayon, for the school, it is part of the school's activity. Therefore, whatever liability, money, pero hindi krimen kasi wala naman ako nakita pa sa ngayon na krimen, pero just in case, di-discuss natin mamaya. Sa ngayon, it's kahit sinong lawyer. Basta isampa lang ng kaso, present ang nangyari, mananalo sila, humingi sila ng damages, pwede hingiin ng pamilya ni Baterbonia sa Ateneo ang halaga ng pera na ibibigay buwan-buwan para sa pagpapaaral, halimbawa, ng kapatid ni Baterbonia. Buwan-buwan, halimbawa, na suporta ni Baterbonia sa kanyang lola na si Plaza, kalimutan ko first name, at kanyang nanay, pwede niya hingiin yan hanggat magkatapos ng trabaho o magkatapos ng school, halimbawa yung mga kapatid niya, at makapaghanap ng trabaho. So, they can obligate Ateneo for doing that. Maybe it could be some kind of convert it to something, hindi yung tinatag na pagiging vengeance, kundi nakipag-usap kayo. Pwede kasi papasok kausapin ang Ateneo na magbibigay ng scholarship sa lahat ng mga kapatid ni Baterbonia at libre. Kahit dito pag-aralin sa Ateneo de Davao kasi malapit kaysa Ateneo de Manila, sagot ng Ateneo. Total, isang entity lang naman sila. Although may mga tinatawag na sub-entity na I do believe hiwalay na corporate structure ang Ateneo de Davao, hiwalay din ang Ateneo de Manila. But as a whole, meron silang mother corporation.
that could finalize or arrange everything that could be done. Yan po ang aking masasabi. Ateneo is one of the greatest schools. Sa Ateneo po nag-aral ang ating bayani na si Jose Rizal. Ateneo Municipal de Manila. Nag-aral siya. Nag-aral din siya sa Universidad de Santo Tomas. So yun ang dalawang greatest universities natin na kung saan nag-aral ang ating bayani na si Jose Rizal. At siyempre kasama pa dyan yung kanyang mga barkada nung araw naging bayani rin. Si Graciano Lopez Haina, I do believe, si Antonio Luna, Juan Luna. Si Antonio Luna naman, what makes him different or what made him different? During those times, ang barkadahan kasi nila is kung ang mga mayaman na mga pamilya sa Pilipinas, doon sila pumupunta sa Espanya. Ngayon, mga mayayaman pumupunta sa Amerika, pero panahon na yun sa Espanya pumupunta. Doon sa Madrid, doon sila nagkita-kita. So, magsalita na, papractice ng Espanyol. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Mga Espanyol na salita. Kaya nagkita-kita sila ron. At ang kakaiba naman kay Antonio Luna, bago siya umuwi sila dito, lumaban sila para sa Pilipinas, sumali naman si Antonio Luna bilang sundalo sa Katipunan. At sa galing niya, ay naipromote siya sa general. Paano hindi siya maging magagaling, Jay? Nakapag-aral po kasi si Antonio Luna sa German Military Academy. So, yan ang dahilan kung bakit magaling siya. So, hindi ordinaryo yung kanyang alam sa pagiging military officer. Kaya nga, yung tatay ni Douglas MacArthur na si Arthur MacArthur ay hangang-hanga kay Antonio Luna bilang general. Kasi sa labanan, ilang beses sila naglaban, nakatikim ang Amerikano na sundalo ng retreat nung kalaban nila ay si Antonio Luna. Nasayang nga lamang kasi itong bayan talaga natin, bayan ng mga taksil at sinungaling. Pero kataksilan, nagsimula naman siya ang kataksilan na nagsimula yun sa katawan na gustong magiging sakim sa lahat ng bagay, sa pera, sa karangyaan, sa kapangyarihan, sa kayamanan. Ano bang tawag sa glory? Tagumpay siya, pero may isang word ako nakikita dyan sa kapurihan, di ba? Parang ganun kapurihan, kaysa lagi gusto mo ipupuri ka. So, ngayon, kumbaga titingnan mo, ano ba nabubuhay ang tao? Ako, nag-aaral ako, nagbablog ako. Although mayroon akong tinatawag na adhikain. Ano naman ang aking makukuha kung yung adhikain ko ay matutupad? Kaligayahan. Di ba? Pwede ko may pagmamayabang sa aking mga apo. Apo, ako yan. Ganun ako. Ganun na kasimple. So, maliban sa kaligayahan, kapurihan din. Tapos, simpleng tao lamang ako, hindi naman ako mag-aasam na tatakbong magiging, dahil sa ginagawa ko, magiging opisyal ng bayan ako. Pero kung sakasakali tayong palarin, ay go for it. Ang aking adhikain ay gusto ko po sa totoo lang prangka-prangka kwentuhan. Pag ako ang humawak ng renda ng gobyerno bilang presidente, uunlad ang Pilipinas. Number one ko hawak na alamang, ayaw ko magbayabang pero utak meron ako. Number two, sapat ang edukasyon ko. Naintindihan ko ang problema ng bansa at naintindihan ko kung paano ang gagawin para magpatakbo sa bansa. Number three ay wala kayong ma-expect na corruption pag ako. Pag ang presidente po ay hindi nagnanakaw, ang mga tao sa baba ay hindi rin or hirap o di kaya natatakot magnakaw. Kaya po nagkaroon ng nakawan ng flood control kasi magnanakaw din ang amo. Yan po si BBM.
Ngayon, pag-usapan natin, kalayaan natin dapat, di ba? 128th anniversary ng ating Independence Day. How will you now say that our Independence Day is worth celebrating? Hindi po. It is not worth celebrating. Nakakita ka ba sa Pilipinas ng kagaya ng mga Amerikano kung mag-celebrate ng Independence Day? Ibang-iba sila. Talagang tuwang-tuwa sila. Tapos kung may Thanksgiving din sila sa November, every November, ay talagang kumakate ng ng turkey. Hindi turkey na bansa, ha? Turkey na pabo. So, yan ang tradition sa Amerika. Sa Pilipinas, walang ganung tradition. Alam mo ba kung bakit, Jay? Unang-una maliban sa ugali natin, marami ang hindi kumikilala ng June 12 bilang Independence Day. So, ano ba talaga ang dapat na Independence Day? Ang dapat na Independence Day po ay July 4, 1946. Nung manalo tayo sa Japan, sa World War II, ay si Douglas MacArthur ang nagpapatakbo ng ating bansa. At binigyan tayo ng kalayaan ng Amerika, itinama sa kanilang Independence Day na July 4. Kaya, noong July 4, 1946, nagkaroon tayo ng Independence Day. For a while, ilang taon, nag-celebrate tayo ng Independence Day July 4. At binalik na lang noong July 12. Ano ba meron sa July 12? Wala, hindi ka nais-nais. Kwento lang yan. Kwento lang nila yan. Ay, hindi ka nais-nais. Kaya dapat sana, mas nirekomenda ko, kung ako yung Department of Education Secretary, o di kayo may batas, magsasagawa ng batas, kakargahan ko po ng history o kasaysayan ang subjects ng ating mga bata. Bakit? It is only by way of knowing our history that we can develop patriotism in the minds of our students. By knowing the heroics of our heroes, ma-inspire natin sila. Gaya ng kinikwento ko kanina sa aking vlog. Bayani pa lang itong matindi si Jose Abad Santos. The greatest Supreme Court Justice, Jose Abad Santos. So, yan ang kinikwento ko kanina. Ibig sabihin, mahalaga po ang kasaysayan or history na ituturo sa ating mga bata. Magsimula ang ating history sa kwento kay Magellan. Ako, nagkasya na lang ko na master ko yung history nung sa kanta ni Yoyoy Villame. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city. Diba? O, ganun. Pero despite our history, ibig sabihin po, nagkukumple lang tayo sa sinasabi ni Jose Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay masahol pa, higit pa na malansa sa mabahong isda. Akalain mo ba ngayon na binago na yan? Kaya hindi tayo nag-unlad-unlad eh. Sinabi, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, kung matinik ay malalim. Ganon tayo ngayon eh. Wala. Puro tayo mga walang kwenta. Tapos kung magnakaw ay matindi. At kung kakasuhan, sige patunayan mo. Ako nais ko lang din i-take advantage itong nangyari sa kay President Yoon ng South Korea. Si President Yoon ay ito pala ay corrupt na presidente. Pero dahil sa karakter ng mga Koreano, hindi siya nanaig. Ang ginawa niya po, una yung kanyang misis ay kinausap ng isang obispo galing Amerika. At ang obispo nito ay American and South Korean citizen.
Nakipag-usap, meron siyang pinapakiusap na kung anong proyekto. Pero meron siyang ballpen na hawak. Na ang ballpen, J, ay merong video recorder. So, binigyan niya ng Christian Dior na bag. Narinig pa yung usapan kung ano ang condition para sa Christian Dior na bag. Yung Christian Dior na yun, kung sa pesos lang, may 200,000 pesos lang eh. Ngayon, ang nangyari po, hindi natupad ang pangako. Kaya, nagiging kanta na lang ko sa Pilipinas eh. Gawin, pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa nito ating pag-ibig. Pero anin mo pangako, pangako lang yan. Naging napapako. Kaya, ang nangyari, Jay, in-upload sa YouTube nung Bishop video. Ayun, kalat. Nag-viral na nag-viral. Nasira si President Yoon. Yung ginawa ni President Yoon ay nag-attempt pa siya magdeklara ng martial law sa South Korea. Dineklara niya. Anong binasihan niya? Kasi daw, mayroon silang tinatag na intelligence information, parang gagaya ginawa nila sa Senado, na may intelligence information na sila, may lulusob na mga, lulusob daw yung 18 Marines at guguluhin ng Senado. Inimbento na kwento na lulusob daw ang North Korea sa South Korea. At because of that information, nagdeklara siya ng martial law. Pero ang totoong nangyari pala, nasintensya na po si President Yoon, bilis no? Nasintensya na sa pagdeklara ng mali na martial law. Ngayon, isang araw o kahapon, nasintensya naman siya hanggang 40 years na pagkabilanggo sa kasalanan na nagpadala pala sa J ng mga drone papunta sa North Korea. So ngayon, siyempre magagalit ang North Korea, pinrobok niya para inimbento, ginawa na sadya para kung malulusob ang North Korea, magkaroon ng martial law. Kita mo talaga yung katarantaduhan ng South Korea na yun. Pero napakita naman ng South Korean, their citizens are really one of the most decent people in the world. Alam mo, nakita ko, is ang dahilan kung bakit maunlad ang South Korea, Singapore maunlad, China maunlad, dami maunlad. Alam mo ba, Duarte, ang average ng intelligence quotient sa kanila ay umabot 90 plus, 100 plus. Tataas. Ang Singapore at China, 106, 105. Kinakain nila siguro. Laging siumay. Tofu. Tofu. Ano? Pero ito naman, hindi na sa pagmamayabang. Ang tanong ko, paano ba mangyari na mga Pilipino sa ating bayan ay tataas ang intelligence quotient? Kasi pag mataas ang intelligence quotient ng mga tao mamamayan, ang average ay mataas din ang uri ng buto ng mga tao. So, nag-test po ako sa aking sariling IQ. Nag-test kayo sa online. Nag-test po ako sa online. Ang IQ ko po, G, alam mo no? 129. Malapit na kay Einstein. So, hindi naman sa pagmamayabang, yan po ang aking IQ. So, gusto ko rin malaman na sana the only way na tataas ang IQ ng mga Pilipino, average, ay edukasyon. Diba? Kaya sabi nga ni Pink Floyd we don't need no education. Hey! Teacher! Leave us kids alone! Ganun ba gusto natin mangyari? Nako naman talaga. We don't need no... pangit yun, di ba? Kaya nga ganda dapat sana, tutukan natin number 1, education. Kasi sa education, kahit na magnanakaw ang tatay-nanay, at least magsimula,
ituturo ngayon yung honesty is the best policy. Di ba? Cleanliness is next to godliness. Yung mga ganun, sa panahon ko, Jay, nung ako'y grade 1, yun na nakikita namin sa dingding ng classroom namin. Totoo yan. Honesty is the best policy. Tapos nakalagay, be honest, even if all others are dishonest. Ganun. Ibig sabihin, ang pag-asa kasi ng bayan natin ito, nasa ugali na ng tao. So let us develop good attitude amongst ourselves. Ito, makaya ba yan para maging maganda bayan natin? Ang sagot ko, makaya. Anong pruweba ko? Tingnan mo sa lahat ng sundalo natin sa Pilipinas. Bakit napakataas ng uri ng disiplina at maasahan mo sa honesty, sa integrity? Wala nang iba kundi mga Marines. Kayang-kaya yung PMA, wala. Puro mga lumabas sa PMA, marami dyan, puro mga magnanakaw. Tingnan mo si Lacson. PMA yan. Tingnan mo si Trillanes. PMA yan. Dami mga PMA. O si Honasan, PMA yan. O si Carlos Garcia na general, classmate ni Honasan, classmate ni Lacson. Nagnakaw din siya na sentensyahan. Taga-Abra yun, hindi yun president. Taga-Abra na General Garcia. Naalala mo yung anak niya na huli sa Amerika na maraming dolyares na bitbit? Sino pang iba? Si Angelo Reyes, PMA. Pakamatay tuloy. Pasensya na kayo mga PMA, mga pinsan kong PMA. Kaya pinsan ko na si Colonel Belflor Causing, namatay na siya sa COVID. Kaklase siya ni Bato. Tapos, ang aking pinsang isa, first cousin ko, ay battalion commander na siya ngayon. PMA graduate. PMA graduate din. So, ibig sabihin, kayo mga PMAers, kina-challenge ko kayo. Alam mo kung ako ang tumingin kung bakit kayo ganun. Mukhang hindi tama pagpapalaki sa inyo para ma-attain din yung tinatawag na CIL. Ano yung CIL? Courage, Integrity, and Loyalty. Ngayon, tingnan mo si Lacson. May courage, integrity, loyalty ba? Wala, yung kuratong baliling mo lang, hindi mo nga, dami mo nang pinatay. Di ba? Hanggang ngayon, ginawa mo diskarte para hindi ka maparusahan. Ngayon, itong flood control, ginawa mo diskarte para hindi mahuli si Bongbong Marcos, hindi mahuli si Romualdez. Akalain mo, nagkwento-kwento ka pa, na totoo yun. Kapag nagkwento ha, totoo yun na naghatid si Trajib Olaybar ng 7 billion na kalagay sa armored car ng bangko. May laman na 7 billion. At nakita sila ni Adrian Bersamin doon sa ilalim ng parkingan ng Diamond Hotel. Nagpalitan sila ng armored car. Tsaka inuwi naman ni Adrian ang armored car niya. Dinala niya kay BBM. Pero along the way, nag-text siya kay BBM. Boss, nakuha ko na. Yeah. Ang sagot naman ni BBM sa kanya, be good. Ano ibig sabihin, be good? Very good. Alam mo na pala, Ping Lacson, PMA ka, bakit hindi mo na lang sila lahat? Ba't hindi mo tinuloy ang flood control investigation? Ba't mo pinatawag si Adrian Bersamin? Ba't mo pinatawag si Trajib Olaybar? Alam mo, meron pang text message na na-screenshot si Bersamin para ipakita na nag-text na usap-usap sila ni BBM patungkol sa pera. So, yan ba ang Independence Day na ibibigay mo sa Pilipino? Paano magkaroon ng Independence Day? Ikaw mismo ang dahilan ng pagkakawatak-watak, pagkahati sa dalawa ng Senado. Bakit? Ikaw naman ang nag-uutos eh. At ang gusto mo na mangyari para makontrol mo ang Senado at i-convict si Sara. Ang problema mo lang ay hindi mo magawa-gawa kasi mayroon ka pang ginawa isang problema na nagnakaw ka sa flood control project.
At pilit mo tinatago yung flood control project na yan sa pamamagitan ng pagpigil na pagpatuloy ng investigasyon. Halata naman na talagang flood control investigation lang ang yung ngayong kinatatakutan at ginawa niyong diskarte na agawin naman ang grupo ni Gatchalian at inalok niyo si Chis Escudero na huwag kasuhan kapalit ng kanyang pagtalon sa kabila. Ito naman si Chis Escudero kasi, ang tingin ko lang, hindi ko naman alam ang ebidensya. Ang tingin ko lang naman sa kanya ay talagang guilty. Ano bang ebidensya pinakamatindi sa kanya? Number 1, bilang Senate President, isa siya sa pumirma para i-finalize ang budget sa 2023, 2024, at 2025. Dahil sa Senate Presidensya, sila ni Grace po ang nag-usap-usap kung paano ang yarian sa pagpundo. Kanino kay pundo ilalagay project ng mga flood control. Naging mahilig kayo lahat sa flood control. Ang kausap niya sa kabila, si Martin Romualdez at saka si Saldico. Pinaghati-hatian ninyo ang kayamanan. At siyempre, hindi mawala sa usapin si BBM. Pakialaman ninyo sa inyo ang kay BBM na 50 billion lagi ay hindi dapat pakialaman. Actually, 100 billion nung huli. Grabe na kayo. Nakontrol kayo ng pagiging masiba ninyo. Asan ngayon ang inyong... Alam mo, sa totoo sa sitwasyon na ngayon, ikaw, Duarte, ikaw lang nag-isa, may nakita kang 1 milyon sa mesa. Walang ibang nakikita, ikaw lang nakakaalam. Tanong, kukunin mo ba yan o hindi? Hindi naman sa'yo. Diyan mo ngayon masusukat ang integridad ng isang tao. Kung kaya niyang hindi gawin ang isang bagay na kahit walang nakatingin, yan lamang po ang mga tao ng ating masasaligan. Ginawa niyo yun. At dahil dito, dagdagan pa na napakahina ng sistema ng katarungan natin. Na kung sino may pera ay siya ang mananaig. Saan ka makakakita na NBI director na nag-imbento ng ebidensya? Grabe. Sa totoo lang, kung hindi lang masama yung mag-agaw ng mga asawa, marami dito na mag-agaw ng mga misis. Kasi maraming misis magaganda, di ba? May maraming manyak. Yan na kung walang batas na ganon. Naku, si Tolpo, inagaw niya lahat ng mga asawa na maganda. Yung 2 Tolpo na yan. Tapos tinanong siya in-interview siya ni Jessica Soho. Totoo ba yan? Ano ba sagot niya, Jorte? Ano? Pwede parang ganito lang sabi niya. Punyeta mga yan, mga Marines na yan. Kung totoo sinasabi nila, dalhin nila sa harap ko yung mga babaeng sinasabi nila na dinala nila. Bubo ka rin, no? Sino bang babae na nagpagamit sa iyo na magpapakita ulit? Aber ka! Anong klaseng depensa? Pinilusupo na depensa? Lahat kayo. Ikaw ba? Ikaw, Rapi, ilang beses ka nagpakasal? Eh, sinong babae? Hindi amin yun. Ano ka ba? Maliban lang sa isa si Viva Hot Babes. Grabe, si Rapi, ha? Naku, letter Y. May letter F. Tip pa lang, palduran. Ako, 250,000. Grabe kayo. Tapos, kinwento pa ni Bugres. Si Rapi Tolpo. Matapos niya gamitin ang babae. Doon sa loob ng classmate ata yun. Kung hindi sa Pegasus, kundi sa Heartbeat. Hindi pa nagkasya. Tumayo, nakahiga ang babae. Inihian pa. Pagkatapos inihian, binigyan niyang 150,000 pa. Grabe. Grabe naman. Ano yan eh. Tapos, akala niyo magaling ba ginawa niyo pagka-senador? Wala! Puro mediocre. Kaya ano nangyari?
gagawa-gawa ng batas na LTO, kasama niya mga buburi na mga senador. Alak-kalain mo ba? Nagkaroon ng diskarte ng batas? Ikaw, hanggang batas ka dito, JJ. Bibili ka ng motor, Rusi, 5,000. Luma, sikanan. Ikaw naman, wala ka motor. Sinamantala mo, 5,000. Naku, nakalimutan mo ni perehistro. In 30 days, pag hindi perehistro, multa ka, 20,000. Mas malaki pang multa ka sa presyo. Putangin ng batas na yan. Dinadali pala. Putangin ng batas niya, kabubuhan, batas niya tulpo. Tapos ginawa pang batas na, akalain mo, tawagin mo pa na, Magna Carta for the Seaman. Ang kamukat-mukat, pag matapos ang batas, mas pabor pa sa mga may-ari ng mga barko. Anong klase na mga magpipresidente pa kayo? Kakahiya kayo. Ikaw naman, Jerwin Tulfo, itong klaseng tao na wala siyang kalidad na mag-resign kahit alam naman niya na Amerikano siya. Ganon ang klase ng mga opisyal meron tayo. Ang boss nila dyan, si Romualdez, si Saldico, at saka si BBM Lalo. Kaya wala tayo makikitang kagandahan dyan. Anong klase kahalagaan ng independence din ito? Na kayo lang ang malaya sa pera. Pero sigurado ako hindi kayo malaya sa konsensya nyo. Ganun lang ang aming mababawi. With this, magandang umaga po sa aking mga kababayan. Pwede na natin, tawagin nyo ako, good luck lang sa akin. Kani-kanyang bati na lang tayo, good luck din sa inyo. Kung ano mangyari sa bayan natin. Kasi all I do is, wala ng pera po. Wala ng perang umiikot-ikot. Itanong mo sa mga tindahan kung ilang tindahan na nagsara. Itanong mo sa mga mall natin, darating araw, mga SM na yun, wala na magtitinda dyan sa loob. Mahal ng upa pa. Ang upa lang na nabubuhay dyan. Marami na po nagsasara. Kung magsasara, marami na po nawala ng trabaho. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sabihin na wala namang kasalanan si BBM. Kasi naman yun, si Trump naman may kasalanan, nagkipag-away-away. Hoy! Kung ako ang presidente, simple lang aking solusyon. Alam niyo ano solusyon ko? Simple lang. Pagtaas, kasi gasolina lahat ng galing, di ba? Pagtaas ng gasolina, sasaluin na kagad ng gobyerno ang tinaas. Para the same price pa rin, takbo pa rin ekonomiya, the same price. Kasi kung the same price, walang magsasara na mga negosyong maliliit. At kung walang nagsasara, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga trabahante. May trabaho pa rin sila. Ang ating mga tricycle, jeep, lahat, bus, tuloy-tuloy pa rin ang takbo. Kasi mura ang gasolina. Mura ang sasaluin dapat ng Pilipinas ang pagtaas ng crudo at gasolina. Ganun lang ang solusyon. Bakit pahirapan pa ninyo? May kunin pang, kukunin pa daw, tanggalin yung Batman. Darating yung civil rapid to, Batman. Hindi po yan ang solusyon. Tapos tatanggalin, sabi naman ni Leandro Lebeste, tsaka ni Kiko Barsaga, tanggalin daw yung excise tax. No, it's not. Yan ang kinabuhayan ng pamahalaan. VAT at saka yung excess tax. Huwag, ang akin lang, huwag na lang mataasan ang presyo, magiging normal pa rin ang takbo ng ekonomiya. At babawi na lang ang Pilipinas sa buwis sa bandang huli kung babalik na sa normal ang ekonomiya, ang mga presyo ng gasolina at saka crudo. Hanggang dyan lang tayo. Magandang hapon po, magandang gabi po sa mga. Hindi na pwede, kahit wala tama, Ben Recmador, sabi ni Ben conforme sa akin, kahit wala na pong ayuda na yan. Hindi ka na magbibigay ng ayuda, tuloy-tuloy lang takbo ng mga Grab,
mag-move it, mga joyride, angkas, sa drive-in drive, at saka kung ano pa, lalamove, magiging normal ang takbo. Walang matatakot. Importante, Duarte, walang sinuman ang matatakot na magpatuloy ng negosyo at kailangan walang ibang tao na matatakot na magsimula ng negosyo. Kailangan natin lahat magsimula ng negosyo. Ngayon, sino magsimula? Wala! Sabi natin, kahit pa 1 milyon ka na kapital, di pinadala ng kapatid mong OFW, anong negosyo na isip mo buksan? Wala. Kahit anong nasa isip mo, mahirapan ka. Kasi bakit? Magtitinda ka, Duarte, wala namang bumibili. Kaya sa ngayon, sa totoo lang, ang pinaka-grabing magandang negosyo na mabubuhay ka pa rin, pagkain. Kasi ang lahat ng tao, kahit anong gagawin mo, bitime ng pati warek yan, bibili ng pagkain yan. Ay, nako. Sige na lang. Binabahagi ko lang ang aking alam. Kasi pag maasar ako, tatakbo ko sa 2028, kalabanin ko si Sara Duterte bilang presidente. Sa totoo lang. I can be the only alternative. Wala na iba. Ipapresenta ko anong gagawin ko sa Pilipinas. Ganun, maraming salamat po sa lahat.